si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, hundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Puffy, ambal nga pagkaan nito basta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Puffy, mapaitin na. Lacto Puffy, kanunaya. Lacto Puffy, masaligan ta. Dali, dali na. Mag-Lacto Puffy na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Puffy, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige, sige na. Lacto, Lacto, Lacto Puffy. Hindi ka nunaya. Lacto Puffy taluwas. Sige, sige na. Lacto, Lacto, Lacto Puffy. Kang happy. Mag-Lacto Puffy, Puffy. Mag-Lacto Puffy, Puffy. Mag-Lacto Puffy. Mag-Lacto Puffy. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya
Makuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa ato mga suking tigpaminaw, oras nato karon alas 12:08 sa kaudtuhon. Another episode na punta sa Chika o Adbokasya. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay adbokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaningon tanan og welcome once again sa Chika o Adbokasya. Sa dili pa nato sugdan ang atong makahuluganon nga panagchikahanay karong tuha, let us acknowledge of course our hookup stations nga nagpalanog sa atong sibiyaanan diha sa ilang mga respective areas. Let us call on 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Of course, sa 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay, o karungod tuha, no, very honored kayo ta because sa iyang kabisi, no, nani siya sa serbisyo publiko, no, usa ka seasoned servant og legal professional diin ang iyang karera naglangkob sa legislative, executive o kalikupan nga mga aspeto sa dakbayan sa Sugbo. Tungod sa iyang deep-rooted commitment to community welfare and orderly urban development, nagpabilin siya nga usa ka mahinungdanong katakos sa legal ug administratibong aspeto sa atong syudad. Usa ka former OIC Executive Director of DWOP and local housing board member, former legal officer of the Crucial Task Force Gubat sa Baha, former fellow barangay councilor diha sa Barangay Kamputhaw o kasamtangang attorney 3 sa Cebu City Legal Office. Help me welcome ang kampiyon sa lokal nga kagamhanan, Attorney Ronald Anthony Librando. Maingod ko, attorney. Suking di paminaw diri sa Chika ug Adbokasya. Ay, yun. Imo lang, attorney. Balik. Maingod to, konsehal. Okay. Maingod to, konsehal Grace. Og maingod to sad sa atong mga suking tigpaminaw diri sa Bantay Radyo. Chika ug Adbokasya nga programa sa atong konsehal Grace Baquero. Yes, no? So, katong niaging simana, no? Nag-post ko about sa guesting ni Raquel Arce. O, ni-comment dito, oy. Lindot sad po siya guesting, no? Kaya nga naman, nindot kaayo ang journey nga gilaktan ni Attorney Librando. No, but before that, before na to ilailahon, kitsam gini si Attorney Librando, unsay posisyon niya diha sa City Hall. Attorney, every time na ami advocacy, natay question of the day. Okay. Kanang question of the day, makuha na nato sa ato ang mga followers. So pagkahibaw nila nga ikaw ang guest, so akong gihatag nila unsay imong background, mauni ang ilang question of the day. Attorney, gikan sa pagsugod nimo isip konsehal sa Kamputhaw, ngadto na sa pagduma sa pabalay sa DWOP ug legal officer sa Task Force Gubat sa Baha, sa makadaghang higayon na sandig sa imo mga kamot ang kapalaran sa mga kabos kasubuanon. Tinuod. Karon nga naa ka sa City Legal Office, attorney, unsaon man nimo pagbalanse ang pagpatuman sa istrikto nga balaod sa dakbayan nga di mawala ang imong kasing-kasing isip usa ka alagad sa lungsod ngadto sa mga ordinaryong katawhan. However, unya pa na niya to bagon. Okay? At the end of our show. Before that, shout out ko sa taga Basak Pardo Cons. Gikan ni Cons Tayox Limbaga sa Barangay Basak Pardo. Thank you. Shout out ni Jennifer Carolasan, Mrs. Gina Enad, Bibi Flores, May Abadiano, maayong pagpaminaw o kinaot daghan mo makatunan karong adlaw. Okay, so di na to na at di na to dugay-dugayon kay kabaw ko excited kay mo sa question of the day ni attorney. Karon atong ilailahon no i-walk through ta ni attorney Librando kung
ang gikan siyang pagkakusihal hangtod na naabot siya sa City Hall. So attorney, if my memory is correct, you are fondly called as Konsihal Butch. Yes, sakto? tinuod na Konsihal Butch ang akong angga. Angga ni mo na o sa imo ng pagkakonsihal? Sa angga gina ko na sukad pagkabata. So karon attorney, walk us through sa imong journey sa imong pagkabarangay konsihal sa Kamputhaw. Pila ka tuig ka na konsihal? Unya kasi nag-push nimo na mahimo ka nga public servant sa Kamputhaw. Yes. Nagsugod actually no akong sugod sa panerbisyo, nagsugod isip sa akong pagkabatanon. Sa akong as a youth leader nahimo kong presidente sa among sitio youth leader dito sa Barangay Kamputhaw, sitio Macroville. Dayon na top 10 yun ta sa parokya, nahimo tang vice president sa atong parish youth coordinating council. Nya katong panahon na mo sad dato ang nag-election sa Sangguniang Kabataan. Pero wala ko na-appeal sa line-up. Pero appeal ko sa mga nag-volunteer nga mangumpanya sa ang grupo sa Sangguniang Kabataan. Nidaog man among grupo. So automatic nahimong volunteer ko sa amo ang Sangguniang Kabataan mga activities. Yan nahimo sa ko nga president sa Katipunan ng Kabataan kay lahi man ang Sangguniang Kabataan lahi sa Katipunan ng mga kabataan. Hantod naabot ang tuig nga elections barangay nga among kapitan katong panahon na incumbent barangay captain giauhag man niya ang among chairman nga pa daganon og konsyal sa barangay. Unya nihangyo pod ako among chairman nga kung pwede ka na pamay usa bakante atong apilon si Boots kay kuan ni siya aktibo kani siya sa ato ang barangay. Unya nailhan na po na siya sa tanang mga kabatanon tungod sa mga activities namo sa mga batanon. Nya mo na to nahimo na ta nga barangay councilor sud sa 22 ka tuig. Natiaw mo na? Nakatulo ko ka termino since 1997 hangtod 2010. So after na di naman ta kadagan kay 3-term limit na, so ni trabaho ko sa City Hall. Unya na-assign ko dito sa DWOP as community organizer kay katong panahon na dili pa mo ko abogado. O 2010, nibalik ka pagka 2013. Nibalik sa ko pag 2013. Mao na tong nag-abot ta. Yes, mo na tong panahon na nga kuha na mo kanang mga opisyalis mo sa Barangay Councilors League of the Philippines. Yes, oo, sakto. Unsay mga committees kipang-handle nimo at that time, attorney? Sa konsehal pa ka sa pagka-konsehal pa ko, ang lately lang ako na-handle nga sa last na ko nga 2 terms ang Committee on Budget and Finance nga mo'y pinaka-importante kay bawod ka nga pinakalabad gyud. Mo'y pinakalabad, mo'y pinaka-aktibo gyud kay mo pirma man ang ang chairman na sa to mga vouchers as budget officer. Unya kuan sad ako sad ang chairman sa Disaster Preparedness Committee nga mo say pinaka importante pod. Yes, labad sad labi nagmatungnan nga naagit tay kalamidad. Yes, mo sa tong panahon na sad nga na-organize ko na ko atong barangay amo ang barangay disaster brigade. Natay emergency medical services mga EMS kay timing mo sad gitagaan ta atog bulan siya sa barangay gikan sa City Hall kitagaan kada barangay so gibutangan nato og mga EMS unya na timing sa to nga gipadagaan sa taog mga financial assistance gikan sa mayor tag 10 million mo nang nakapalit mi og 2 ka fire truck mo tong na-organize sa taog barangay disaster brigade sa among barangay Kamputhaw. Well spent kayo ang kwarta na gihatag no wa ginausik. Wa gyud nausik. Isip taod mo jud kang konsehal sa barangay attorney no. 20 kapin ka tuig unsay gimingawan nimo? Kay murag ang ako gimingawan sa barangay no kanirang pista-pista. Bitaw no. Kay kada pista ibitaron ta. Ana jud tinuod gyud na. Karon wala kay mangimbitar. Antol ang sitio na lang nato may mangimbitar. Na kanira pag imbitaron ta na masukura pag ditabo adto no? Yes, kay kanila lagi nga atong mga katawhan ba nga imbitar o mga opisyalis, mga dagkong tawo mura mag-proud man guni sila kung ana sa ilaha mamista ang kapitan, ang konsehal kay siyempre kuan siguro ba mo sila panabi nila dias kapitan ha. Tinuod. Karon attorney nga nana ka sa Cebu City Legal Office. Ubay-ubay pa masadyod ang mga tao na wa kahibaw unsa ni siya about ang opisina, unsay main function ani Cebu City Legal Office. Mas mayo bitaw na itong i-discuss no kay murag narabay mga misinformation o correct. misunderstanding about City Legal Office kay gato sila parehami sa PAO Public Attorney's Office. Ang City Legal Office is one department under the City government nga ang iyang kliyente
ang Cebu City government, dili ang mga constituents na to. Correct. So ang among mga kuanda, mga trabaho da, mga legal concerns gikan sa mga nagkadayang mga departments or sa office of the mayor or sa ganyang panglungsod, dili ang among kliyente, dili ang mga tao. Di mga tao ang dili under ang mga sa Cebu constituent. City government. Ang Cebu City government mismo. Kay kung kami pa sa national government, kami ang Office of the Solicitor General nga mo'y legal counsel for the whole the Philippine government. So ang Cebu City legal office, kami ang legal office, legal firm, law firm sa Cebu City Representing government. Cebu City government. Yes, sa tanan nga mga kaso nga nagatubang or usa sa mga party ang Cebu City government, kami ang mo represent. Okay, ato nang klaruhon ha. Ang Cebu City Legal Office mo nang opisina na nadi ang mga abogado no, mga tang-an kayo para sa ininiya, no nga ilang gikater Cebu City government. Ha, dili ang katawhan kay ana mo sila. Dili ang katawhan. Ato ta City Hall, ato ta notaryo. Ato ta puntaryo, ato ta mga yog advice. Oh, ang ila din pasabot kani day nasa gawas. Kining sugat-sugaton ka ba? Dili na sila taga Cebu City Legal Office ha. Oh, Jano, shout out ni Maria Cons Jano Abelia. So, ikaw attorney as attorney 3, what exactly is your work man? Yes, mo to ang among para sa ubang mga trabaho diya sa mga tanan legal officer diya sa Cebu City Legal Office nga ma-assignan gyud yung mga kaso nga ang usa ka partido ang Cebu City government or usa sa mga mga opisyalis basta in line with silang sa ilahang official duties. Unsa man ang 3 ranking ra na niyo Ranking ra na siya 1 2 3 4 depende ra na sa seniority. Oh, daghan ba ang mangutana po unsa din ang 1 2 3 4 after sa position cons ana na. So ang pinakataas na 4. 4. Oh. Kay katong sa una under ko ni Eric Espina, 3 masag 4. Administrative Officer 3. Oh. Ana, kay napa man toy babaw pag yun kana chief. Chief Chief Administrative Officer. Yes, kana. O sa isip attorney 3 sa City Legal Office attorney, unsa ang labing komon nga hagit o pangutana sa balaod nga gidumaa sa syudad nga direktang makaapekto sa katawhan? Kana mga common legal inquiries lang. Sa pagkakaroon kay tungod kay ako may former OIC sa DIWOP, kasagaran nga mga concerns sa housing o sa DIWOP, ari assign sa ko. Kasagaran ang mga trabaho na makaron ang pagbuhat og mga legal opinion og mga contract reviews. Kung panlitan na ay memorandum of agreement nga pirmahan sa mayor in behalf to the Cebu City government, mag-agi na sa before mo agto sa council para mahatagan sa council og authority ang mayor through a resolution, moagi po na sa moa sa opisina sa City Legal para hatag og legal opinion nga wala bay babag, wala bay legal impediments sa pagpirma sa mayor sa mga nga kontrata. Kapos sa siya, no? Kapos po kay nagtrabaho mag-research po ta. Research po never ta. ending yung pagsigig tuon. Yes, ingana mo ang legal profession. Dili man ta basta mag-practice ka, dili ka muundang og tuon. Kay ang kaso lain-lain magyud og circumstance, lain-lain og mga sitwasyon. Dili sa di mo maingon nga propareha tanan. Yeah, So, mag-research maglain-lain yun po ka. kaya, no? Every time na ay amendment. Yes, so sa balaod. Oh. Mga jurisprudence, ang mga Supreme Court Correct. decision, maglain-lain po. Amo man na siyang ikuan, i-support as legal basis. Correct. So, muna mong trabaho, more legal research amo Kung wala ba'y babag, wala ba'y legal impediment ang kaning mga kuan. Para sa legal opinion, kana sila mga pangutana, ilan ang i-form into request. Kunya, amo na to bago ng mga pangutana with legal basis o sa jurisprudence nga ma-apply po na nga pangutana. Naipangutana diri attorney. So niingon siya ganina cons na pwede pa advice. Pwede giday mato sa inyong opisina. Yes, pwede man mo. Kanang Actually, personal, ikaw lang, private ka pwede na. man maato kay add mo na yung other services na mo ba? Pwede man, pero kuan lang kanang limit lang kay kabo makadaghan kay mig mga kuan daghan kay mig mga Bitaw. gimbuhaton ba. So gilimit na ami officer of the day kada adlaw. So Ikaw, huibis ka. kung kinsay matong na mo mo tubag sa tanan mga legal Mga queries, no? legal kuan advice. Pila po'y bayad attorney? Walay bayad. Walay bayad. Mangutana ka nagbilay bayad. Uy, way bayad ha. Gilimit lang siya kay kuan kay dili magyud na mo gyud ang amo agyong kuan, amo agyong dili main function main function ninyo. na mo. Pero Pwede mo tungod sa nimo mo notaryo. personal.
personal, pwede sa notary personal. Dili wa din Pero mo siya. mostly ang among notaryuhan kanara pon tagagikan sa City Hall, gikan sa mga departments like na kasagaran karon nga mga certifications before ma-approve ang ilang mga butchers na may mga certification kinahanglan mo ilang notaryuhan. Bitaw. So mo na among trabaho. Pero dili mo notaryo o private nga tao. Kanang gikan sa kanang Pwede gihapon. kailan ninyo ana. Pwede gihapon kay naman may authority to practice gikan sa mayor. Ah, Pero nalay limited lang limit ang gihapon authority guys. to practice. Ana kay di man na mao ilang function. Ilang function is to represent Cebu City government man. Yes. So attorney, you have served both the grassroots no? Sa Barangay barangay. level sa Kamputhaw, nya karon Kabatanunan, oh, apil pa ta. Kabatanunan no, city level karon sa legal office. How does your experience in the barangay no? Giunsa pagtabang sa imong experience sa barangay karon nga naa na kadiha sa city legal office? Yes, mo gina ako nakita nga dako kay ko og advantage kanang naa ko'y experience sa barangay kay lahi man gyud ang barangay ikaw kabaw man jud ka na konsyal Correct. unsa pag-deal atong mga grassroots mga tao gyud mismo ba nga unsa ni mo pag-handle ang ilang mga concerns nga dili sa sila masilo di sa sila maunsa pa diha Way mangluod. kay delikado ra ba sunod eleksyon di mo butar na to. So, dako kay ng advantage labi na nga naa ko sa DWOP sa Urban Poor nga puro parihara siya ba. Kuan gapon siya kanang grassroots gapon imong atimanon. So, ang pag-handle nimo sa mga tao dako kayo og advantage gyud nga nako experience sa barangay. Bitaw. Kanang lahi man gud ang training ground sa barangay Lahi ko. gud. Attorney Tinuod. naka-experience Kunya gid ka ang na no? kani kung sa barangay pug ka mo na gingon nila ba ang kani mga barangay elected barangay officials na siya kaugalingon kay nga line of communication ba nga murag mo connect dayon siya sa mga tao. Correct. Mo connect siya di man goy ubang tao go bisag usa ka bright usa pa na siya nga cum laude pero igstorya niya sa mga common tao di siya ka connect. So mo na unique na to nga kanang ability cause nga Naagi tay charm. natay tinuod na Ang tay charisma sa usa ang ka mga councilor, tao no? maminaw na to ba niya makapaminaw na to makasabot din sila kay labi na magsikag in English magikag sulti og mga legal terms mga kan ang mga tao di ba kasabot Sabot. so Unless kung imo gyud siya i-explain. yes mo na sa challenge na nako ba nga as a barangay councilor dugay man kay ko na ni eskwela og law bag-o ra mo ko ni eskwela og law usab na ko challenge ba nga mubasa-basa tagbalaod pero di ta kasabot di sa takabaw mo convey di ta kabaw mo discuss ni mga tao mo nang usa na ko challenge nga maskwela na kakuglo no para makasabot ko para makapasabot ko sa mga tao so nga na ba Pagka-abogado di attorney. Mura siya kay late na nag-eskwela yes no. 2017 na Dili ko siya life. Mura sukat pagkabata wala gyud wala ginanak ko wala curiosity ana. dili ginanak ko ambisyon di ginanak ko kanang life kanang objective nga maabogado ang ako lang tong panahon na nga kuan lang ko makat-on lang ko Makat-on, bitaw. sa balaod kay kung nakas barangay good nga expect man ko ng mga tao nga sweeto ka sa balaod Labi na ko finance imong gida. yes muna ko experience good nga mo hisgot og balaod nya di ta kasabot ba nya labi ka nang mo basa ta og mga legal opinion ni ka sa DLG mga sa DBM na mga memorandum mo abot ya di ta kasabot o ta kabas term so mo na kong purpose good nga makasabot ko mo na ni eskwela ko og law katong 2017 ang story ni attorney pero ha? wala damha nga Correct. nilahos lang siya Bitaw, no? So, kung para iya jud na, muna kamon, it's never too late, ha? Yes, Kasi never nga, too late mapayag yun. Oh. Di gatuwa magani ko nga kanang tiguang nako nga mo eskwela pero pag abot na ko dito sa law school sa Napay USGR mas tiguang pa napay mas nimo. tiguang nako napagay mga senior citizen Tinuod. napagani akong classmate gani sa first year kanang retired nga madre Bitaw, retired na siya 65 na siya pero ni eskwela sa first year pero wala lang siya nilahos kay murag na kuha na gito siya Muna na pamatuod ba nga, kanang atong damgo, no? Di gida wahi Dili. tanan, no? Kung sa itong gusto makabot. Karon attorney, hisgutan na to, ari na punta sa urban poor, welfare, no, and socialized housing. Yes. So, former OIC ka, Executive Director sa DIWOP. DIWOP, Okay. guys, meaning Division for the Welfare of the Urban Poor, no? For the benefits sa katungwa, kasuwito, kung unsa ng DIWOP, labi na ka nandiganan, maghiskot og yuta.
para unsa ni attorney ang opisina sa DIWOP? Musay mga services Yes, mas ani? may sa ato gyud ang ipasabot sa katawan no kay Kay lain sa napod sila. lain sa nang ilang pasabot ani sa Misconceptions. na sila daghang misconception Correct. ng misinformation about aning opisina sa DIWOP. Ang opisina sa DIWOP under ni siya sa Office of the Mayor, mo ni siya nga opisina nga naghandle sa tong socialized housing project sa tong gobyerno. Onya, mo sa ni siyang opisina nga moy mo hatag, di siya mo hatag yun mo pahiluna sa mga urban poor or kaning mga homeless and underprivileged nga biktima onya sa mga displacement or mga demolition. So mo manay daghan karong kaso diri sa atong syudad no. Dito. Daghan kay mga Correct. court ordered demolition. Labi na karon nga ang yuta nato diri ni saka na ang presyo niya ang mga tagya sa yuta gusto nila bawion ang mga Waon yuta nga na nila. gipuy-an sa mga informal settlers settlers. nato nga so mo na may taburo daghan kayong giatubang ang mga court order demolition. So ang atong opisina sa DIWOP mo may gandulan so na sila may mo hatag og mga relocation site. Di gyud actually mo hatag kay wa man tay yuta ang ipahatag. I-allocate lang to ba? Allocate lang. Tagaan na sila ikuan sila kanang ipahilo na sila asa sila mabalhin. Apil na kanang mga nagpuyo sa Taplin Sapa. Yes, kanang mga sa mga I-relocate sila. danger zone. Ang ilang reklamo, attorney, pahawaon ko no sila i-relocate, pero i-relocate pa ko no sila sa lugar nga halos layo na kuno kaayo, layo sa eskwelahan, layo sa trabahoan. Yes, Muna lang tinod yun ako, tinod yun na kay in reality man good ang atong limitation na ba nga mupalit man good ang gobyerno og yuta. correct. Igpalit nila yuta, syempre ang mapalit na tong yuta barato gina kay kabaw ka limitation Syempre, sa tong gobyerno nga mangita ang gyud pinakabarato-barato. Nya karon diri sa syudad sa Sugbo ang barato-barato to naman dito sa mga bukid-bukid. To na sa layo-layo ang lugar. Muna ang kanang available na to ang mga relocation site nga napalit sa tong syudad to gina sa mga bukid-bukid. To sa layo-layo naabot na sa Pitos, Binalio, diri sa South naabot na sa mga bukid-bukid na to sa Kiyot. Oo. So Layaan sila. layan sila kay kasagaran ng mga lugar kuan magod dili siya accessible ba. So mo man na rin ma-afford na to sa gobyerno. Kay diri sa patag piting mahala na magyud. Mahal niya. Lex sila, pareha sa among barangay, wa na gyud kay space. Yes, wa na Even space. for MRF, wala na mi. Yes. Ambot ang kaputhaw na aba kay MRF, murag wala sa. Wala sad. Kay Wala. puno na mong hotel. Kala hotel sa kaputhaw, guys. Uy, grabe jud. As in, so attorney, isip kanang gikan jud kag DIWOP no nya Cebu City rapidly developing city Yes. jud kaayo. Ma-feel man na nato, di ba? Ma-feel makita na to, ma-feel na to nga ang Cebu City kanang rapid iyang development. Unsa para nimo tan-aw nimo attorney pinakadakong babag sa modernization o kanang paghatag na tog dissenting pabalay sa ato mga yano o mga kabos nga mga taga Cebu. Yes, challenge gyud nato na diri sa Cebu City no kay katong kagingon nimo nga daghan na kay ni muanhi diri mo mupuyo diri sa tong syudad. Tungod nimo na gitawag sa English og rapid urbanization. Correct. Gikan sa mga probinsya manganhi diri sa syudad sa Sugbo kay naa diri tanan mga Kaya naa diri ang opportunities. Dili lang sa una muanhi diri kay mo eskwela man. Karon gimuanhi na diri kay anay na mo magnegosyo, magtrabaho, anay na gid mo puyo. So mo nakita na to in the past 10 years, grabe kay ang surge sa population diri sa urban set diri sa Cebu City. Mo na ang atong problema, asa man na sila napuyo ni mga tawhana. So muna na diha na makita sa mga kasapaan, daplins kasapaan, kanang mga bakanting loting, ang tag-iya wala pa sa gawas o wala wa pagamita wala ang dire. luna. So muna masudlan sila og mga informal settlers. Muna na problema karon perting daghana ang informal settlers diri sa syudad sa Nga Sugbo. kanila ba sila o gamito na sa tag-iya masuko ra ba? Yes, masuko na sila kay naa man sa lagi kuan lagi kanang misinformation ba nga kung madugay na ka makapuyo anang yuta, Maimo na kuno maimo na. Oh, tinod naman na sa balaod. Nasa balaod, Pero oh. dili ma-apply sa ilaha. Correct. Kay dili naman Dili na. sa tanan panahon ha. Yes, mo ganay lang ko diri na mi nanganak, diri mi na anak, diri na mi na minyo, Correct. diri na mi nangapo. Naabot na mi 50 ka tuig diri. Nya sayon mi papawaon. Mo lagi na ilang prinsipyo, Ito. pero dili man na mao. Pero dili inyong trabaho ang demolition. Dili Sa probe trabaho. na. Dili
dili na mo trabaho. Ang inyo is to look for relocation sites. Yes, kay mo man ay nakalati sa balaod no sa Republic Act 7279 ang local government unit mo pahigayon o muhatag og ma-relocation sa mga biktima sa mga court ordered demolition. Mo na ang trabaho sa DIWOP. Before ta mo commercial attorney, natay mga naminaw karon no. Basta natay mga naminaw karon nga nagatubang issue sa kanabitang panag-iya sa yuta no. Unsat ang mga very simple na mga batakang legal no kanang sa pag aron masayra nila o mapanalipdan nila ilang mga pamilya kabahin aning unsaon nimo pag-protect imong rights as tag-iya ka sa yuta or mopalit kag yuta for example. O palit kag yuta Oh, o like- mga private lots na Oh, kuwan. ingon ana. So ang gisulti na mo ang advice na ginamo kinahanglan mo conduct do sila due diligence. Bitaw. Kanang naman ko'y uban gud nga pakitaan ka og Titulo. titulo pero wa ka kabaw nga tinuod ba na siya authentic ba siya dili mo na bitaw. conduct siya kag due diligence number Bitaw, 1 na tinuod. imong i-verify dito sa Registry of Deeds kung Tinuod tinuod ba? ba na siya through certified through copy. Bitaw. Ikaduha, bisag na pa siya titulo, wag kita kabaw nga bisag na pa na siya titulo, pero under litigation na siya. may kanutang. Na siya Encumbrance. na siya encumbrance o nasa siya kaso sa korte nga nag-ilog pa ang mga siguro ang mga tagiya daghang tagiya ng kanang yutaa. Para sa Imo sa bigay. jud imo sa nang Kuya. kuan imo sa jud nang i-verify dito sa korte dito sa diri sa ato ang city assessor kung nabay laeng ni claim sa dana nga tagiya kay bisan pag kaning titulado pa wa mo kita kabaw Bitaw. nga napagid laing titulo kay namay cases god nga usa ka lote na isyuhan siya tagduha ka titulo o bitaw. tagduha ka tax deck. Bitaw. Dakan ganing mailat anak kan bitawng rights only kanang katungod ra ba? Samot na kung Samot, rights oo. kung ikaw rights pa wala pa na siya titulo samot na kung daghan jud mo claim ana niya. Yes. Nakasugat ba ka anang kasuha attorney? Yes, daghan na dito sa DIWOP sa Urban Poor kay bisan ka relocation site Bitaw. na mamalit anak kay gatuo lang ang mga tao labig dili taga syudad Sugbo mo anhi dire nya makita sila na baligya ditong yuta mopalit na sila dito wa sila kabaw nga kuan na siya government project housing project na siya gatuo ra sila nga normal na siya ba ang mga rights pa ba nya uban mamalit nga wada sila katungod tong mga namaligya nga wada sila gikuptan nga papel informal settler para sila nya ipas lang ibaligya pud. Bitaw. Muna dapat to siguraduhon gyud nato nga ang nagbaligya nimo naa jud legal nga Yes, katungod. mo na magtawag due diligence. Imo gyud ang sutaon gyud dito sa Registry of Deeds, sa assessor o sa korte o sa kinsa pa o mismo dito madto ka sa lugar mangutana ka dito kung kinsa jud tag-iyuta kay way siguro ang nay nakatitulo na ikaw mo dito sa area mingon sad si kuan may tag-iyana sa di man mao. Oh, inigbalik na to attorney ato Yeah. giskutan no very quickly lang unsaon pag-avail sa socialized housing program. Yes. Inigbalik no Okay. human aning atong mubuong pahinumdum. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut?
health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Oras nato karon alas 12:41 sa kaudtuhon, no. Before ta mo balik, let us acknowledge once again ang ato mga hook-up stations, no. 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. O 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Shout out also sa anak sa atong kunsihal, maabot kunsihal sa barangay Punta Princesa, Jano Abelia. Og nakadungog ko ganina nga na chat ni attorney. Magpa-shout out. Ging ni Pamoseno. Hi Ging. Maayo pa po. May gusto ako nila mo shout out. Kaya ngayon ang luod niya. Okay, so before tani commercial, nahiskutan na to ang pag-avail sa socialized housing program. Yes. Naakay ma-share na attorney? Yes, ang atong socialized housing program diri sa siyudad sa Sugbo, actually it's open to all, pero nalang tay limitation kay gamay raman ang ato ang available na to nga mga relocation site karon. Ang gi-prioritize lang karon sa atong siyudad ang katuraging mga nabiktima sa mga kanang karon nag-atubang og mga court order demolition. O katong mga naa sa mga danger zone kay ito nasa 3-meter easement o katong mga biktima niya sa sunog niya pangaman di na pabalikon sa yes, kay wala sila kabalikan. Yes. So mura gina ang gi-priority karon. So kung ikaw naa ka ng tulo, pwede ka mo apply ana dito sa to opisina sa City Hall. Niya nalay mga requirements kay ang basic good requirements ana sa balaod nga kinahanglan ikaw usa ka homeless
and underprivileged. Pasabot ang homeless, wala kay yuta, wala kay balay nga imuha gyud na diri sa syudad o sa probinsya. Dapat butante ka, attorney. Yes, apila na siya. Nya underprivileged nga naka sa ubos nga hutong sa tong Bitaw. naka sa poverty line. So naagid na siya requisites unsaon para mahimo kang qualified beneficiary. Yes, nasa tayo No, sa gabayan na kabalay. nga ordinansa, ang Ordinance City Ordinance 1969 nga atong beneficiary screening ordinance na ay mga gibutang dito nga mga requirements para ma-prove nga qualified ka as homeless and underprivileged. Kana siya one person. What if usa sila ka asosasyon, attorney? Kung usa ka asosasyon, depende po na siya, no? Kung usa ka asosasyon, kung kuan sila, kung under threat of demolition, pwede sila magdungan. Pero as individual, as family gapon, ang pag-apply nila. Kay murag naapod mi ana sa punta. Kanang sa manggahan na mo, murag urban poor man. Ang kanang sa manggahan, ang programa na niya, ang programa na niya, Community Mortgage Program, CMP. Correct. Ang CMP, kuan na siya, programa na sa tong national government through Social Housing Finance Corporation. Ang usa ka association, kung informal settler sila, maka-negotiate sila sa tag-iya sa yuta, nga palito nila, pwede sila mo apply dito sa Social Housing Finance Corporation og loan para mo ibayad sa tag-iya sa yuta para maila na ang yuta. Muna diha ang yes, gamay na kay design magina siya nga para sa urban poor nga kanang programa, ang Community Mortgage Program. So ang kitang sa syudad monlay kinanglan man sila mobilizer o organizer ba sa association para mo assist nila pag-produce sa mga requirements. Kay daghan kay mga documentary requirements ani kay mura mo siya ang kaning Social Housing Finance Corporation mo na siya government owned and controlled corporation, mura na siya bangko kay government finance institution man siya. So ang mga requirements ani niya pag apply sa loan, pareha ra requirements niya sa bangko. Unsa man say role nga gi-play sa kaning department kani bitong human settlement? Unsa DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. DSUD. Sa una mo na siya HLRB. Oh yeah, correct. Pero HLRB. gipuno lang siya kay giapil lang ang housing gyud ang DSUD Department of Human Settlements and Urban Development. Siya na ang department nga naghandle sa tanang housing project. It's either private or government basta or mga condominium apila na sa coverage sa DSUD. Ang DSUD sad mo say nasa programa sila karon nga 4PH kaning pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ang flagship program ni President Bongbong Marcos. Nindot na siya kay Pero lisod siya na sudlan, good for sure. Design po ni siya para sa tatong mga informal settlers. In fact, 2022 ni-enter og Memorandum of Understanding ang Cebu City Government og DSUD para mo tukod unta ang DSUD og housing units para sa Cebu City or about 60,000 units. Muna siya ang giplano nga mga MRBs, mga medium rise building o high rise building nga under sa 4PH. Nanindot sa attorney if member ka sa Pag-ibig Fund. Yes, Pag-ibig na siya ang mo apply ka. Gidesign ni siya ang kaning 4PH nga kundo siya kay para ma-solve tong problema na imong gisulti ganina nga layo ang mga relocation site na to. So kaning mga condominium ani na siya pahigayon sa mga tukod siya diri sa mga city limits gyud ba para dool siya sa atong mga eskwelahan, dool sa panginabuhian, dool ra. At a very low interest, no? Yes. Kay Subsidized na siya sa sa Pag-ibig. Na siya special loan agreement sa Pag-ibig sa 4PH gyud siya. Muna dapat mo nagitay Pag-ibig. Uy, dili lang kay love sa natural lang. Nagitay Pag-ibig ha. Sa pagkakaroon guys ako naibaw-an nay usa ka programa gyud na sugod na programa sa 4PH nga mga medium rise building nasa Pulang Bato. Okay. Layo-layo sa noon pero dool-dool lang siya po na sa city limits kaya ang Pulang Bato dool lang sa Talamban. Yes, pero maski ibutan tayo, layo ko siya paminaw, labi na kaming taga South District, layo na siya. Pero nice naman ito mga kadalanan. Yes, na may klaro yun nga mga daan.
Correct. Concrete na nagitay nahuman magina arot concreting diha. So dili na lisod. At tuon ni mga barangayan no maski ibutan ta upland, no? Attorney, naka-serve sad ka as legal officer sa gubat sa baha. Yes. Unsay main trabaho nimo during that time? Pagsugod ako sa gubat sa ba, establish na tong opisinahan. Murag napulin lang ko sa usa ka legal officer nga gibalhin po siya sa laing department. Na timing po to nga wasa ko yung assignment tong panahon na nahimo ko nga legal officer sa gubat sa baha sa panahon ni General Mel Feliciano. Kay ang nagsugod na si General kuan si Dipas Mel Feliciano, si isa pa to nga general nakalimot. Basta katong panahon na nga kuan. Ang trust sa gubat sa baha moto unta ang pag clear sa tong 3-meter easement kay nakita sa tong gobyerno nga usa sa nag-contribute sa tong mga baha or mga basura na nalabay sa tong mga kasapaan ang kanimang yung mga informal settlers no nga naa sa 3-meter easement. Correct. Naman sa tong balaod sa water code nga ang 3-meter easement kinanglan na siya walay building kay that's no build zone mo na siya. No build zone na siya. Pero ato nakita nga almost tanan nga mga kasapaan nato diri sa syudad kaning 8 ka mga major rivers nato naagi mga structures is either sa private ng mga buildings or mga informal settlers na daghan nga naa sa 3-meter easement. Kanang naa sa 3-meter easement, unsa tan-aw nimo attorney ang pinakadako nga hagit anang pagpatuman sa 3-meter easement o pag Ang problema gyud na mo to sa gubat sa ba pinakadakong problema ang relocation gyud nila. Kay siyempre kung aton silang i-relocate papawaon na to sila, i-clear na tong 3-meter easement, kinahanglan gyud tag relocation site kinaman na sa tong balaod no nga kinahanglan gyud nay relocation. So munay problema sa syudad sa gobyerno kung asa ni sila ibalhin. Monta to ang giplano nga 4PH project. Kay kung di sila kauyo sa relocation mo balhin ra naglaing sapa. Yes. Balhin na po naglain. Tinod gina kung dili sapa mangita na sa nang laing bakanting lote nga mo squat na po na sila. So pareha na sa nahitabo karon sa kuan sa Kinalumsan River diri sa may Mambaling. Natay gi-clear diha katong kainomdoma to pila ka tuig nang labay nga nay usa ka balay na kuan na anod. Unya mo to gi-clear ang kuan ang kaning mga structures pero igura gitagaan financial assistance. Gitagaan na sila tag 30,000, 15,000. Unya ilang gibuhat karon anan malhin na pud laing lugar na pud sila dito sa Inayawan Dam site. Malit na sila og pwesto sa dito. Nara sa Inayawan Dam site. So mo lang gyapon istorya nawagtang sila sa sapa pero toro gyapon na sila sa lugar nga diin informal settler gyapon sila. Same gyapon ang problem. Same gyapon. Wala ma-address. Kana attorney, giunsa ninyo pagbalanse labi na ikaw no. Giunsa nimo pagbalanse ang strict enforcement while still atong gipakita nga naagi kapote kaluoy para sa atong displaced residents. Yes. Lisod ya na ha, lisod kay na trabaho. Lisod yun na kay makonsenta sa balaod ba sa atong kuan sa atong human rights nga kuan nga papawaon ng mga tawo nga walay klaro nga kabalhinan. Di man gina siya pwede gi-discourage man gina sa atong balaod nga kuan siya papawaon niya pamoy kabalhinan. So problema gina siya, challenge gina siya sa atong gobyerno unsaon na siya paghandle nga kanang problemaha nga kuan jud kanang morabag kanang makiluluoy sa mga tao ba. Wa pag ka na mahay attorney nga napunta ka ng trabaho. Di man sa trabaho tig demolish. Kapoy ng trabaho oy. No maghunahuna ka nga ine-demolish sus kinuda kan kay kag kontra. Yes. At ngan pa jud ka. Sus at ngan kas mga katawhan diha nga di ganahan manghawa. Attorney natay gitawag og fast talk. Tigtanaw kag boy abunda. Okay, syempre 1 hour ba ni atong programa, yes, no? Maabot na tas panahon, maabot na siya 2 hours. Natay fast talk attorney. You may or may not explain. So narana nimo. Okay, 5 ni ka buok, so dapat imo nito bagon. Kay nakuha ra po din ako sa mga interactions. Okay, first question. Unsay mas lisod i-manage? Urban poor relocation sa Diwop o gubat sa baha? Parihar. Why mapili? Why Parehas mapili? lisod i-manage.
Kay housing nga po ng problema ha. Bitaw. It will boil down to one thing. Next question. Unsa ang pinakadakong babag sa socialized housing? Kakuwang sa bakanting yuta o kakuwang sa budget? Parehas na po na ron. Budget. Budget. Kuwang sa budget. Okay, kung bisag naapa kay daghang bakanting yuta, kung way budget, Yes. nga. Ikatulo, kung usa ra jud ka titulo ang imong mapili kuno para sa tibuok nimong career in life, hain man kaniini, abogado o alagad sa lungsod or public servant? Ano lang ko sa public servant. Pag kinulsihal ka gihapon, oy. Public servant. Kaya pwede magapon ka mag-inabogado diha, di Yes. ba? Ikaapat, aron maluwasan nakbayan sa Sugbo karon dayon. Hain man nga buluhaton ang kinahanglan unahon. Hawanan ang mga sapa o magtukod og mga balay. Unahon yun magtukod ang mga balay. Kaya paninig hawa, nasa ni kabalinan. Nasa kabalinan. Sayon na kayo nila pag-convince. Kay available naman ang relocation. Bitaw no, budget, balay, oy, pang-pamilya no, magining problema ha, oy. Last question, attorney, diin ka mas makasugat ug mas demanding nga client? Asa ko no ha, ang mas demanding ang client? Barangay Kamputhaw o Cebu City Hall? Patay ka ni attorney. Ano sa Cebu City Hall kay tungod sa kadako sa scope ba? So muna maglain-lain ang mga concerns nga usay dili sa nimo matagad dia dayon. Unya usahay kung barangay kay madara man atong chika attorney. Yes, ang barangay. Mahilot-hilot pa man ato. Mangi ra man nimo. Ug City Hall di madaghilot. Uy, labi nag-agoy Ginoo. Bitaw no, so kana daghan kay salamat attorney sa imong pagtubag sa atong fast talk. Wala ko'y utang ninyo ha mga interactors. Ako nang gihimong fast talk ang inyong mga interactions. Thank you for watching. Lem Desamparado Avila, Kristen Grace, Werner Nunez, Kristen Grace Lanyohan, Nemia Aligato. Yes, umaabot ko siya sa barangay Punta again. Moni Aligato. Shout out pa rin. Uy, bahala busy ka diha. Werner Nunez, thank you kay for watching. Noon nga kanang inyong ubang mga pangutana, later na lang na ikaw gyud sunod sa yapak sa imong amahan. Salamat naman kaayo ha. So karon ato na patubagon si Attorney Butch no sa question of the day. Karon kuno nga naa ka sa City Legal Office, unsaon man nimo pagbalanse ang pagpatuman sa istrikto nga balaod sa dakbayan nga di mawa ang imong kasing-kasing isip usa ka public servant ngadto sa mga ordinaryong katawhan. Kauin ninyo question of the day ha. Yes, attorney, answer. Yes, usa na dakong hagit og challenge no unsa po pagbalanse. Pero base sa tong balaod, para lang stricto man tas ang balaod, stricto man gid ang balaod. Pero pagpatuman sa balaod, mo na gitawag og kanang natay tolerance. Dili na to i-bend na law ha. Tolerance na siya. Familiar na gid ang bentalo. So basic na jud kayo ang kuan na to, buhaton na to. Tagan lang jud og due process og hustisya ang katawhan. Sa dili pa ta mo hatag og desisyon patagaan sa sila og higayon nga pagdepensa sa kagalingon, pagpaminaw sa ilang mga yangungo ug unsa pa na ilang mga rason nganong naka kuan sila, nakabuhat sila na kung namagay sa laod og di basta importante nagyoy due process. Bitaw no, kana due process kinahanglan. Paminawon gyud sila. Oo, notice of hearing gyud, paminawon gyud ka. Dapat gyud na no, ana. Swerte ka ang Kamputhaw kana sila kanang konsehal Butch nga karon ko maato sila sa City Hall. Wa pa di ko bisita nimo no? Oh, bisita niya dito. Thursday. Ay. Oh, nya. Sunod atong guest ay pohono si Cebu City Councilor JP Labelia. Shout out din mo diha kon sa akong gibasa diri ang imong chat no. Yes, so maabot atong guest si Cebu City Councilor JP Labelia para hiskutan nato no ang iyang aba sa iyong opisina, ingon ana. So karon daghan kitag nakatunan kabahin sa trabaho sa Diwok, trabaho sa City Legal Office, trabaho diha sa gubat sa baha. Kadaghan niya role, uy. Grabe, abogado pa jud. So kana final message ni mo attorney para sa tanang Subuanon, message o tambag kalabot sa tulubagon sa katilingban no atong civic responsibility o sa imong final message to our listeners. Yes, ang atong mensahe ra gyud sa atong katawhan no nga ang kaning mga problema, mga challenges na natubang
ato ram ginang natural ram ginang namo ginang mga problema. Dili na to kalimtan nga mohangad lang tas kay tasan mangayo na to giya o mangayo pangaliya para matagaan tag saktong pangunahuna nga sa pagsulbad na to mga problema. So muna na to. Wow, any shout out from you to your friends? Yes, shout Nga out ko kauban sa na, palihog kung shout basa out diha, ko sa attorney. tong mga constituents na ko sa Barangay Kamput House sa una. Nadir ako nakita si Garland Andalis og kaning mga kaubanan ako sa una sa Division for the Welfare of the Urban Poor na karon no taon nga nagihay na po sila pansikay-sikay asa sila na narbaho. Shout out inyong tanan. Hinaut po ta nga namo sa mayong kahimtang o mayong panglawas. Daghang salamat. Wow! So, mao to siya, no? Daghan kay itong nadungog na mga good reviews about ni Attorney Librando. Si Attorney Butch ko, no, mao ko nag-aaga ko, no, gid nila, atong panahon ko, no, na walang-wala sila. Ano? Nandun ka pa, minaw, no? Kana niya. Even naabot pa yun na sa punta, Attorney. Dili ra na sa Kamputhaw, ha? Naabot na sa punta. Kana si Attorney, naglalis pa sila, di man na siya at Ronald. Di man siya Ronald, Butch man na siya. Sweet ko, yun. Nga. Mo lagi, siya ko, no, si Attorney Butch ko, no, mo ko na nag-agak nila itong panahon na struggling ilang careers in life, no? Mo na si Attorney Butch ko, no, ang nag-guide nila at that time. Kay, siyempre siya ka na naman ka sa City Legal Office at time, wala na siya sa Diwo. No, so the attorney, daghang kay salamat, no? Daghang po salamat ko sa pag-imbita niya. Hinawa po ta nga, makakuan po ta, makashare sa sunod na po nga higayon. Yes, ay katagam attorney, okay ra. Okay ra. No, in behalf sa El Nuevo Bantay Radio, daghang kay salamat, Attorney Ronald Anthony Librando, sa time o sa expertise o knowledge nga imong gi-share sa ato mga listeners karon nga udtuhan, no, labi na sa ato mga hookup stations diha sa Tuburan o sa Sambuan nga maski pa og dili ni siya taga probinsya, daghan gyapon mo nakatunan. So dili lang din hinatapos ang atong advokasya, labi na diha sa urban development and socialized housing. So good pa lang kini sa atong paglihok sa gawas og sulod sa radyo. Daghan kayong salamat sa pag-uban namo karong adlaw, kauban ni Attorney Butch Librando diri sa Chika o Advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana. O kini ang Chika o Advokasya. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.